At kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para di ka ma-miss sa mga susunod na kwentong pwedeng magbago ng pananaw mo sa mundo. Kasi minsan, ang kwento hindi lang naririnig, nararamdaman din. Ang huling sikat ng araw ng hapon ay bumalot ng gintong liwanag sa maingat na inalagaan na damuhan at puting bakod ng Maple Street. Ito yung klase ng tahimik na suburb na tila walang nangyayaring kakaiba, kung saan ang mga araw ay dumadaan ng parang tiktik ng orasan, matiyagang at pare-pareho. Sa bahay na numero 14, si Margaret Chen ay nakaluhod sa tabi ng kanyang mga rosas. Ang sombrero niya ay nagbigay ng malambot na lilim sa kanyang mukha na puno ng mga guhit ng panahon. Sa edad na 68, matagal na siyang nagretiro bilang guro sa paaralan at inialay ang kanyang buhay sa dalawang bagay, ang kanyang mga rosas at ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang mga kamay na may guwantes ay maingat na humaplos ng nalalagas na talulot mula sa namumulaklak na hybrid na tea rosas, isang halaman na inalagaan niya ng higit 5 panahon. Para sa kanya, ang paghahalaman ay higit pa sa libangan. Isa itong meditasyon, kontrol, isang magandang bagay na mahawakan sa isang madalas magulo na mundo. Nang hapon na iyon, tahimik ang kapitbahayan, maliban sa malayong ingay ng lawnmower at paminsan-minsang huni ng mga sikada. At bigla niyang narinig ang bang-bang-bang. Natigilan siya sa kalagitnaan ng kilos, nanigas ang likod habang umalingaw-ngaw ang tunog sa mahinahong katahimikan ng suburbia. Hindi ito malakas, hindi sa una pero matalim, may pagmamadali. Bang, bang, bang. Isang tuloy-tuloy na pagtama na pumutok sa mainit na hangin ng tag-init parang tawag ng tulong. Tumingala siya, medyo nikip ang mga mata dahil sa araw, tinitingnan ang mga bahay sa kabila ng kalsada. Galing ito sa kapitbahay. Numero 16, bahay ng mga Thompson. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng dumi sa tuhod. Ilang buwan na silang naninirahan dito, mga 1 taon na siguro. Si Linda, babae na nasa 30s na may pagod na mga mata, at ang anak niyang si Willow, isang tahimik at maliit na bata. Madalas na silang binati ni Margaret, minsan o 2 beses pa nga'y nag-alok ng cookies. Pero palaging ganun si Linda. Parang madali ang sobra. Parang sobra rin ang bigat ng pakiramdam, kaya hindi na nagtagal. At si Willow bihira magsalita, palaging nakatingin lang mula sa duyan sa beranda, hindi kailanman nakikipaglaro sa ibang bata. Narinig ulit ang kalabog. Kalabog, kalabog. Lumapit si Margaret. Kumakalabog ang puso niya sa kaba. Habang tinatawid niya ang bakuran, mas malinaw niya itong narinig. Galing ito sa ilalim, mababa, malabo, at mabilis ang tunog mula sa bintana ng basement na nasa itaas lang ng mga tanim na bulaklak. "Hello," tawag ni Margaret. Dahan-dahang yumuko papalapit sa maliit na parihabang bintana. Sa lamin ng bintana, umuunggol ang mga tuhod niya dahil sa katandaan habang humahawak siya sa gilid ng bintana para tumayo. May lumitaw na mukha, maliit, maputla, mga matay malalawak sa takot. Dumadaloy ang mga luha sa pisngi niya, ang buhok niya ay gusot at basa. Pinipitik-pitik ng maliliit niyang mga kamay ang salamin na parang desperadong tao na umiiyak ng ilang oras. "Tulungan mo ako!" sigaw niya, mahina ang boses pero tumatagos sa doble niyang sakit. "Pakiusap, tulungan mo ako!" Ikinulong niya ako dito. Huminto sandali si Margaret na parang natigil ang hininga. "Mahal ko, ayos lang yan," sabi niya. Sabi niya ng mabilis, nanginginig ang boses. "Nandito lang ako, naririnig kita." Mas pinisil ni Willow ang mukha niya sa salamin. Umalis si Mama. Inalak niya ang pinto tapos umalis. Sabi niya babalik siya, pero hindi siya bumalik. Tumingin si Margaret sa driveway. Walang sasakyan. Nakasara ang mga kurtina gaya ng dati. Pero ngayon, bigla na lang pakiramdam niya tahimik na tahimik ang bahay, parang humihinga ng dahan-dahan. "Gaano ka nakatagal dun sa baba?" tanong niya ng mahinahon. "Hindi ko alam. Simula umaga pa." Sa tingin ko, kumain na ako ng almusal. Pero saka, ewan ko,
Naputol ang boses ni Willow at muling tumama ng malakas ang mga kamaon niya sa salamin. Yumuko si Margaret, kinuha ang telepono niya sa bulsa ng apron na nanginginig ang mga daliri at tumawag ng 911. 911. Ano ang emergency? Siya po si Margaret Chen, sabi niya habang pinipigil ang pag-iyak sa boses. Nakatira ako sa 14 Maple Street. Sa tingin ko may batang nakakulong sa basement ng bahay sa tabi namin. Sabi niya iniwan siya ng nanay niya. Pakiusap, magpadala kayo agad. Nagpapadala na kami. Mga pulis na ngayon. Huwag kang titigil sa pagtawag kung kaya mo pa. Bumalik si Margaret sa bintana. Nandoon pa rin si Willow, tahimik na umiiyak, nananawagan pa rin. Madilim dito sa baba, sabi ng babae. Ayoko ng dilim. Okay lang yan, mahal, bulong ni Margaret. Papunta na ang mga pulis, ayos ka lang. Huwag kang lalayo. 12 minuto ang lumipas na putol ang katahimikan sa Maple Street dahil sa tunog ng sirena. 2 police cruiser ang huminto sa tabi ng bangketa sa harap ng bahay ni Thompson, kasunod ng isang unmarked na sasakyan at ambulansya. Unti-unting lumabas ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bahay. Dahil sa gulo, lumabas si Officer James Bennett mula sa kanyang cruiser at nilapitan si Margaret. Matangkad siya, siguro nasa 40s na, at may kalmadong aura na agad nagpakalma kay Margaret. Ikaw ba yung tumawag, ma'am? Tanong niya. Tumango si Margaret at nagturo. Nasa baba siya si Willow Thompson. Nakakulong siya sa basement buong araw sa tingin ko. Sabi niya iniwan siya ng nanay niya habang kinakausap ni Officer Bennett si Margaret. Ayon sa pahayag, lumapit ang kanyang partner at 2 iba pang opisyal sa pintuan ng bahay ni Thompson. Kumatok sila, naghintay, tapos kumatok ulit, pero mas malakas ngayon. Wala pa ring sagot. Pakiusap, ilabas niyo siya, sabi ni Margaret. Gagawin namin, sabi ni Bennett. Pakurang muna kayo. Ilang minuto ang lumipas, pinilit nilang buksan ang pintuan at pumasok. Nakatuon si Margaret sa bangketa, tumitibok ang puso habang parang bumagal ang oras. Mula sa bukas na pinto, naririnig niya ang mga tinig na malabo at ang mga yabag ng bota. Hagdan, ang kalansing ng radyo ng pulis. Tapos sa wakas, nahanap na namin ang bata. Bumuhos ang ginhawa sa kanya pero di nagtagal. Nakakandado ang pinto mula sa labas, sabi ng isang pulis. Walang bakas ng nanay. Gulat ang bata pero ayos lang siya. Bumalik ang tingin ni Margaret sa ambulansya nang lumabas ang isang batang babaeng pulis mula sa bahay. Bit-bit si Willow na nakabalot na sa silver na rescue blanket, hawak-hawak ang isang stuffed bear. Ang liit niya parang madali lang masira. Lumapit si Margaret, hindi sigurado kung kaya ba niyang... Dapat may sinabi siya, kung pinayagan lang. Nang dumaan si Willow sa tabi niya sa stretcher, nagkatitigan sila. Bumulong ang batang babae, halos di marinig, pero sobrang daming emosyon. Nangako siyang babalik siya. At bigla na lang, naramdaman ni Margaret Chen na parang umikot ang mundo niya. Hindi ito yung kwento na inisip niya. Hindi lang ito basta pag-abandona. May iba pa itong kwento, mas malalim, mas madilim, at hindi pa tapos. Dumating si Detective Diana Morales sa Maple Street nung huling sikat ng araw, ay unti-unting nawawala na, pinipinta ang langit ng medyo maputla. Kahel. Ang kumikislap na ilaw ng mga patrol car ay parang mga senyales na babala na pumunit sa katahimikan. Pumarada siya sa likod ng ambulansya. Ang matalim niyang mga mata ay agad nang sumusuri sa mga kapitbahay na nagtipon-tipon ng magkakatabi sa kanilang mga driveway, bumubulong na parang hangin sa tuyong mga dahon. Matangkad siya, kalmado ang dating, nasa kalagitnaan ng 40 taon at ang maitim niyang buhok ay maayos na nakatali. Ang mukha niya, kahit kalmado, ay may dalang bigat ng taong nakakita na ng masyadong maraming bagay na hindi na pwedeng kalimutan. Sa loob ng 15 taon, nagtrabaho si Morales kasama ang mga espesyal na biktima. Unit. Marunong siyang basahin ang katahimikan, marunong siyang pakinggan yung mga bagay na hindi sinasabi ng mga bata ng malakas. Kinumusta siya ni Officer Bennett ng isang banayad na kilos ng ulo. Ligtas ang bata, 9 taong gulang, nakakandado sa basement. Sabi niya,
Iniwan siya ng nanay niya doon ngayong umaga at hindi pa bumabalik. Napangangatwiran si Morales. Iniwan siya doon? Ganon ang sinabi niya kay Margaret Chen, ang kapitbahay na nag-report. Tumuloy siya sa nakatayo sa gilid, hawak pa ang gardening gloves niya, halatang nagulat ang ekspresyon. At ang bahay, tanong ni Morales, naka-unlock. Walang palatandaan ng pinuwersahang pagpasok, walang laban, pero ang pinto ng basement ay nakapako mula sa labas. Siguradong nakakulong ang bata. Tumingin si Morales sa bahay. Simple lang, 2 palapag, mahigpit na nakasara ang mga blinds. Wala itong pinapakitang anuman. Nasaan na ang babae? Nasa loob siya ng ambulansya. Sabi ng EMS. Dehydrated siya, pero ayos naman. Medyo naguguluhan lang. Ako muna ang kakausapin niya, sabi ni Morales. Nakayakap si Willow sa makapal na pilak na rescue blanket. Basa ng tuyong luha ang kanyang mga pisngi, ang mga daliri niya. Yumakap siya sa isang stuffed bear na medyo kupas na ang balahibo. Nakatingin siya sa kisame ng ambulansya, dahan-dahang kumukurap. Hi Willow, mahinahong sabi ni Morales habang yumuko, para makipantay sa taas ng mga mata niya. Hindi sumagot ang bata, mas mahigpit lang ang pagkakahawak sa bear. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Okay lang kung ayaw mong sagutin. Gusto ko lang maintindihan kung ano ang nangyari ngayon. Bahagyang bumukas ang labi ni Willow. Payat at magaspang ang boses niya. Sabi ni Mama, di raw, sandali lang. Kailan niya sinabi yon? Kaninang umaga pagkatapos kumain ng almusal, gumawa siya ng oatmeal na may blueberries. Sabi niya, manatili daw ako sa safe room hanggang sa makabalik siya. Tumaas ang kilay ni Morales. Safe room? Yun pala ang tawag niya sa basement. Dahan-dahang tumango si Willow. Sinabi ba niya kung bakit kailangang manatili doon? Sabi niya, nanonood ulit ang mga masamang tao sa bahay. Mukha siyang natakot. Sinabi niya na huwag akong gumawa ng ingay at huwag buksan ang pinto, pero natakot din ako. At nakalimutan ko paano ito i-unlock. Nakalimutan ko ang mga hakbang. Morales, nagmumura ng bahagya. Anong mga hakbang, mahal? Hinila ni Willow ang kumot hanggang sa baba. Yung espesyal na kandado. Medyo komplikado. Pinakita sa akin ni Mama ng maraming beses, pero hindi ko maalala. May naalala ka pa ba? Nabanggit ba niya kung saan siya pupunta? Sabi niya, kailangan niyang ayusin yung isang bagay, na kung maayos niya yon, magiging ayos lahat. Umupo si Morales nang nakaapak ang mga takong. Hindi ito simpleng kapabayaan. Inihanda ng ina ang bata. Hindi ginawang parusa ang basement. Tinatawag itong ligtas na lugar. May something. Hindi ito tumutugma. Lumabas siya ng ambulansya at sumama kay Bennett at sa mga forensic tech, nakakatapos lang mag-ikot sa bahay. Wala raw si Linda Thompson, sabi ng isa sa kanila. Nawawala ang kanyang pitaka. Walang telepono, pero maayos ang pagkakaayos ng mga damit at laruan ng babae. Puno ang mga ref. Parang may taong inaasahang babalik. Tumango si Morales. Naglakad siya sa sala. Ayos ang lahat. Sobrang ayos pa nga. Nakapila ang mga sulat sa lamesa sa pasukan, nakaayos ang mga sapatos sa tabi. Pinto may kalahating inuming tsaa sa kusina. Parang biglang natigil ang araw-araw na gawain. Kwarto? Tanong niya. Pinuntahan siya ni Bennett sa pasilyo. Simple lang ang master bedroom, maayos ang kama, nakatiklop ang mga damit, may mga libro sa tabi ng kama. Sa dresser, napansin ni Morales ang 2 magkakaparehong locket, pareho hugis maliit na brass na susi. Ang mga kwintas nakaayos sa mga porcelain na sabitan. Isa nawawala. Kinuha niya yung natirang isa. Sa loob ng locket may litrato. Si Willow nung bata pa, nakangiti, niyayakap ng mahigpit ng kanyang ina. Sa likod ng ang locket, may bahagyang ukit para kapag natatakot ka. Hindi lang ito nagbubukas ng pinto. Mukhang pares ito, sabi ni Morales habang itinaas kay Bennett. Siguro suot ng mga anak na babae yung isa. Bumalik sa sala, mas dumami ang mga kapitbahay na nagtipon. Itinuro ni Morales si Margaret Chen na parang bantay na nakatayo pa rin. Ikaw ba ang nakakita sa kanya? Tanong ni Morales. Tumango si Margaret. Narinig ko yung tuktok. Hindi tama ang tunog.
Hindi parang normal na ingay. Parang may pagmamadali. Nang lumapit ako sa bintana ng basement, nakita ko siya. Mukha niya ay takot na takot. Nakausap mo na ba si Linda Thompson simula nang lumipat siya? Hindi masyado. Sinubukan ko, pero palaging parang pagod at maingat siya. Akala ko baka nahihiya lang siya or sobra ang iniisip. Si Willow din. Hindi siya nakikisama sa ibang mga bata, nanonood lang. May sumingit na boses mula sa likod. Si Evelyn Parker mula sa kabila ng kalsada. Palaging magalang si Linda pero kakaiba. Umalis ng bahay sa mga hindi pangkaraniwang oras, minsan gabi na. Akala ko nagtatrabaho siya ng shift. Hindi ko nakita na may ibang pumapasok o lumalabas. Pero, narinig mo ba yung mga pagtatalo, pag-iyak? May mga bagay bang nakakaalarma? Tanong ni Morales. Nag-atubili si Margaret. Minsan sa gabi akala ko bangungot lang yon, pero ngayon bigla siyang tumigil. Lumapit ang isang lalaki. Si Henry Wilson, apo ko, naglalaro sa harap tuwing weekend. Sabi ng babae palagi raw siyang nanonood pero hindi nagsasalita. Sabi niya parang bawal daw sa kanya. May mga bulong-bulong, may ilang kapitbahay na halatang nahihiya. May ilan namang parang nagtatanggol. Tumingin si Morales sa kanila. Kung may makaalala pa kayo ng kahit maliliit na detalye, pakiusap, makipag-ugnayan kayo. Sa ngayon, kami ay tinatrato si Linda Thompson bilang isang nawawalang tao. Walang ebidensya ng karahasan, pero yung anak niya ay natagpo ang mag-isa at nakapaloob sa isang nakalak na ligtas na kwarto. Nagre-resulta ito ng mga tanong. Paano kung tumakas siya? Tanong ng isa. Iniwan lang niya yung bata. O paano kung hindi niya gustong umalis? Sabat ng isa pa. Hindi sumagot si Morales. Ang totoo, parehong posibleng mangyari iyon, pero hindi ito kapani-paniwala sa istasyon. Habang binubuo ni Morales ang mga oras at pahayag, pumasok ang isang opisyal na may hawak na maliit, malinaw na plastic na bag ng ebidensya. Ma'am, ito po. Nakita yon sa ilalim ng kutsyon sa master bedroom. Sa loob, may punit na papel mula sa notebook, sulat kamay, nasiksik at parang nagmamadali. Kung mahuli nila kami, kailangan akong mawala. Alam niya ang gagawin. Mas matatag siya kaysa sa itsura niya. Babalik ako bago pa malaman ng iba na wala na ako. Pangako. Walang lagda, walang petsa. Pero binago nito ang lahat. Hindi ito isang ina na basta umalis lang. Ito ay isang taong tumatakbo mula sa isang bagay at iniwan ang lahat ng mahal niya para magawa yon. Amoy antiseptic at takot ang kwarto sa ospital. Linda. Naupo si Thompson sa gilid ng vinil na upuan. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay. Nakalapag sa kanyang kandungan ang katawan niya, ganun katigil na para bang naging bato na siya. Sa kabilang dulo ng kwarto, sa likod ng salamin ng observation, nakahiga ang kanyang anak na babae sa maliit na kama. Ang mga monitor ay kumikislap sa tabi niya na parang mga artipisyal na alitaptap. Ang maliit na katawan ni Willow ay tila natabunan ng hospital gown at ng ivy pole na tahimik na umuugong sa kanyang tabi. Nagsimula ito sa pagiging clumsy, mga maliliit na bagay lang sa una, nadadrop na kutsara, nadadapa sa hagdan. Tapos sumunod ang problema sa paningin, ang mga blankong hagdan, nagsimula siyang magkalito sa mga salitang dati niyang ginagamit ng malinaw. Sa una, inisip ni Linda na dahil lang ito sa stress. Palaging sensitibo si Willow na bata pa lang, pero may pakiramdam ang kanyang ina na may mas malala. Pinilit niyang ipagawa ang mga pagsusuri, MRI scan, at mga neurological evaluation. Ngumiti ang mga doktor ng mahinahon pero may pag-iingat hanggang sa lumabas ang resulta. Batten disease, isang bihira at nakamamatay na sakit ng nervous system. Walang lunas, unti-unting lumalala, walang tigil. Naalala ni Linda kung paano napahinto ang neurologist bago bigkasin ang mga salitang iyon na para bang sumpa. Baka makatawag ng kung ano. Tumango siya na para bang naiintindihan niya, pero sa loob niya, parang nanlamig lahat. Umuwi siya nung gabing iyon, pinatulog si Willow gamit ang paborito niyang kwento, tapos naglock sa banyo at sumigaw sa tuwalya hanggang mangasim ang lalamunan niya sa unang ilang buwan. Sinuong ni Linda ang pag-aaral. Binasa niya lahat ng medikal na papel na makita niya. Sumali siya sa mga online forum, nakipag-ugnayan sa mga espesyalista, humingi ng mga trial. May isang experimental enzyme therapy. Hindi ito lunas,
pero pwedeng pabagalin ang paglala ng kondisyon. Nakakatulong ito para makabili ng oras. Ang problema, ang gastos. Sa una, bahagi nito ay sinagot ng insurance niya. Pero nung nagpalit ng provider ang employer niya, nakatanggap si Linda ng sulat na nagbago ng lahat. Dahil sa genetic na dahilan ng kondisyon ni Willow at experimental pa ang treatment, tinanggihan ang coverage. Nakaupo siya sa kusina, hawak ang sulat sa isang kamay at ang pinakabagong hospital bill ng anak sa kabila. Hindi ka panipaniwala ang mga numero. Ubus na ang ipon niya. Puno na ang credit cards niya. Ang iisang kita lang niya mula sa trabaho. Ang trabaho niya bilang receptionist sa ospital. Halos hindi nga makabayad ng renta, lalo na pa para sa gastusin sa medikal. Nag-apply siya ng tulong, pero tinanggihan. Nag-apply ulit, tinanggihan ulit, kaya nagtrabaho siya ng mas maraming oras. Nag-overtime siya sa isang local na accounting firm tuwing hapon, nagbabalanse ng mga spreadsheet para sa maliliit na negosyo. Hindi niya kailanman sinabi sa kanila tungkol kay Willow. Ayaw niyang isipin ng iba na hindi siya stable o distracted. Sa gabi, nag-aayos siya ng mga gamit sa isang 24 oras na botika. Pinapahintulutan siya ng manager na magbasa ng mga medikal na libro habang break. Minsan, natutulog siya habang nakaupo. Nakatayo siya sa break room, ang leeg niya nakayuko sa kakaibang anggulo, punong-puno ang mga pangarap niya ng tunog ng beep ng mga monitor. Mga 3 oras lang ang tulog niya gabi-gabi. At kahit ganoon, kulang pa rin. Pero tuloy lang si Linda kasi wala siyang ibang pagpipilian. Natutunan niyang maging bihasa sa lengguwahe ng mga sintomas at bilang ng dugo. Ina-record niya lahat ng episodes ni Willow. Gaano katagal, ano ang nagpapasimula nito, at paano naaapektuhan ang coordination niya sa iba't ibang kombinasyon ng supplements. Gumawa siya ng mga binder na puno ng mga tala. May mga notes, spreadsheets ng mga dosage ng gamot, mga folder ng mga sulat sa research labs. Hindi na lang siya naging ina. Naging tagapag-alaga siya, mananaliksik, sundalo na lumalaban sa isang digmaan na walang malinaw na kalaban. At sa kabila ng lahat, si Willow pa rin ang marupok na anak na umiikot ang mundo niya. May mga tahimik na sandali na mas sumisira sa kanya kaysa sa mga mahirap na pagkakataon. Tulad ng araw na tinanong ni Willow kung bakit hindi na niya makita ang mga bituin, o yung oras na humingi siya ng tawad dahil masyado siyang may sakit para maging masaya. Lumuhod si Linda sa tabi niya. Hawakan niya ang mukha niya gamit ang 2 kamay at bumulong, "Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko." Isang gabi, pagkatapos ng sobrang hirap na trabaho, umuwi si Linda at nakita si Willow na natutulog sa sala, nakayakap sa isang luma at punit-punit na stuffed bear. Sa coffee table, may nakalagay na drawing. 2 stick figure na magkahawak kamay, nakatayo sa harap ng bahay na may malaking puso sa ibabaw. Sa ibabaw ng puso, sa medyo nanginginig na sulat, nakasulat, "Si Mami ang gamot ko." Hindi na madalas umiyak si Linda, pero gabing iyon, ginawa niya. Nagsimula siyang maghanda ng backup plan. Sa basement, gumawa siya ng maliit na kwarto. Malambot na ilaw, nakaka-relax na mga kulay, kama na may purple na kumot, at white noise machine na tumutugtog ng huni ng mga ibon. Tinawag niya itong safe place. Hindi lang ito para sa mga emergency, para ito sa mga araw na lumalala ang mga sintomas ni Willow. Kapag masyadong maliwanag at maingay, kapag sobrang tindi ng mundo sa labas ng mga pader, tinuruan niya si Willow kung paano buksan ang pinto mula sa loob. Isang espesyal na kandado na custom na inilagay. 3 hakbang lang. Pindutin, ikot, hilahin. Ginawa nilang parang laro ang pag-practice. Nagtayo pa si Linda ng tagong drawer sa likod ng pekeng panel sa bookshelf. Nandoon ang mga emergency supplies, dokumento, gamot, flashlight, backup na phone, at portable video monitor na nakakabit sa cellphone niya. Handa siya sa kahit anong mangyari, o ganun ang akala niya. Nagsuot siya ng pendant na hugis susi na gawa sa tanso. Binigyan din niya si Willow ng isa. "Kapag suot mo to," sabi niya sa anak, "tandaan mo, hindi lang ito pambukas ng pinto, pambukas din ito ng lakas.
Sa'yo at sa akin. Ngumiti si Willow at hawak niya ito malapit sa dibdib niya. Salamangka ito. Ngumiti si Linda kahit masakit sa puso. Oo, baby. Salamangka ng pagmamahal. Pero hindi pinipigilan ng salamangka ang mga bayarin na dumarating. Naibenta na ni Linda ang kotse niya. Naipauin ang singsing ng engagement. Kumuha ng mga utang na mataas ang interes na alam niyang hindi niya mababayaran. Lahat ng pera napupunta sa mga gamutan ni Willow at bawat buwan lalo siyang nahuhuli sa bayarin. Hindi na niya binubuksan ang mga sulat, lalong dumadami ang mga tawag. Mga hindi kilalang numero, mga voicemail na nagsisimula sa mabait pero nauuwi sa sama ng loob. Isang gabi, habang naglalaba siya, sa kusina sa mesa, nakatanggap siya ng text na nagsasabing, mahalagang asset siya, alam namin kung nasaan siya. Binura niya ito, tapos pinatay ang phone, pero nanatili ang takot. Palihim itong sumisingit sa isip, kahit maayos naman ang mga bagay-bagay, lalo na sa ganong mga sandali. Sa ospital, nagsimulang pag-usapan ng mga doktor ang mas advanced na mga therapy, mga trial sa ibang estado, mga promising na resulta, pero kakaunti lang ang slots at limitado ang panahon. Unti-unting lumalala ang kondisyon ni Willow. Mas madalas na ang pag-uga ng kamay, unti-unti nang humihina ang paningin niya. Umasa na lang sa oras. Hindi na sila nasa panig nila, pero nagtrabaho pa rin si Linda kasi hindi siya pwedeng huminto. Hindi siya pwedeng mabigo, kasi kung mabigo siya, hindi lang siya ang magbabayad ng kapalit. Si Willow din, at yun ang hindi niya kayang isipin. Naglalakad-lakad si Margaret Chen sa pasilyo ng bahay nila, kasama si Willow na malapit sa kanya. Mahigpit na hawak ng bata ang maliit na pendant na hugis susi sa leeg niya, yung binigay ni Linda, na bahagyang kumikislap sa mahinang ilaw. Hindi inasahan ni Margaret na sasama si Willow pauwi niya ng gabing yon, pero walang bakanting kwarto sa ospital at hanggang sa makita kung nasaan ang nanay niya o anuman ang nangyari, si Margaret na lang ang meron siya. Ang bahay ang tahimik. Ang hangin puno ng alinlangan. Sinubukan ni Margaret na maghugas ng pinggan, pero napadapo ang isip niya sa mahihinang iyak ni Willow bago ito nakatulog. Nakakulong siya sa lumang rocking chair ni Margaret, yakap ang isang stuffed bear. Sakit sa puso ni Margaret na isipin na mag-isa lang hinarap ng bata yon. Sa labas, nagsisimula ng gumalaw ang mga kapitbahay, mga bulong na parang humihimok, usok na lumalambing sa dilim ng gabi. Nang sa wakas ay lumabas si Margaret sa kanyang balkonahe, dala ang tasa ng tsaa, nakita niya si Mrs. Evelyn Parker na naghihintay. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng pag-aalala o baka naman paghuhusga. Hindi mo matiyak. Kumusta na si Willow? Tanong ni Evelyn. Mahina ang boses. Nagpapahinga siya, sagot ni Margaret. Medyo antok pa. Ayos siya, pilit na sinabi ni Evelyn. Minsan akala ko may kakaiba sa mga Thompson. Tahimik si Linda at yung batang babae palagi niyang naramdaman na hindi siya pinapayagang magsalita o maglaro. Napasikip ang dibdib ni Margaret. Mrs. Parker, pakiusap. Maaga pa para hindi niya natapos ang pangungusap. Dumating ang isa pang kapitbahay. Si Henry Wilson, may hawak na toddler sa isang braso. Narinig kong dito niyo dinala si Willow. Sana ayos lang yon. Siyempre ayos lang naisip ni Margaret, pero ngumiti na lang siya. Ligtas siya dito pansamantala. May mga bulong na kumalat sa kalsada. May ilan na sumilip sa mga bintana. May iba naman na lumakad papunta para magpakita ng simpatiya o kaya naman ay pagdududa. Narinig ni Margaret ang isang nanginginig ang boses. Hindi tama na iwanan ng isang bata, tapos yung isa pa. Hindi natin alam ang buong kwento. Mas lumaki pa ang pagitan ng paratang at pakikiramay kaysa inaasahan niya. Tumingin si Margaret sa pendant ni Willow, halos di makita ang clasp. Dinamadama niya ang gilid nito, ang maliliit na uka na naging makinis sa loob sa likod ng malabong larawan sa salamin. Nakangiti si Linda, hawak ng mahigpit si Baby Willow. 2 tao, ina at anak, na magkapareho. Hinila ni Willow ang pantalon ni Margaret, mahina ang boses. Mrs. Chen, yumuko si Margaret. Oo. Mahal. Sabi ni Mama kailangan niya kaming itago,
Kasi may mga taong hindi niya kilala na paparating. Sabi niya, dapat maging matapang ako at maghintay. Tinitigan ni Margaret siya. May naaalala ka pa ba? Kumislap ang mga mata ni Willow, nakaayos ang noo sa pag-iisip. Sabi niya, nasundan ng susi, kung matakot ako at minsan naririnig kong humihinto ang kotse. Pakiramdam namin na minamasdan ang bahay. Yung salitang minamasdan ang bigat sa dibdib ni Margaret. Sa boses niya, hindi ito kapabayaan. Ito ay para sa kaligtasan, pero kaligtasan pa rin. Isang maling pagkakaintindi na nag-udyok ng takot. Nakita ni Margaret kanina ang isang sasakyan na may madilim na bintana na paikot-ikot sa kalye. Parang pinagmamasdan, gaya ng sinabi ng babae. Dahan-dahan niyang inakay si Willow pataas sa kwarto at hinalikan sa noo. Bulong na, ligtas ka dito palagi. Bumalik si Margaret sa harap ng porch. Mas dumami na ang mga kapitbahay, tahimik, pero may halong pag-aalala ang mga boses. Si Miss Ortiz na nakatira 2 bahay ang layo ay mukhang nahihiya. Naisip ko ang pinakamalala. Si Ginoong Franklin na nagdidilig ng damuhan, tumango. Masyado akong napaaga sa hinala. Pasensya na. Yumakap sa dibdib ni Margaret ang pag-asa. Pagsisisi, ang unang palatandaan ng pagkakaroon ng awa. Sa loob, narinig niya ang banayad na ugong. Ang orasan sa sala na tumitiktak. Bumalik ang mga personal na alarm. Tumingin si Margaret pabalik sa bahay ng mga Thompson. Nakasara pa rin ang mga kurtina, patay ang ilaw, at walang tao. Pumikit siya. Isang pagkumpas ng takot at determinasyon ang nabuo. Kailangan niyang gawin pa ang lahat para kay Willow. Para kay Linda, may isang tunog na kumuha ng kanyang atensyon. Isang munting kalansing sa kanyang leeg. Inabot niya iyon. Hindi kumikilos ang kuwintas, pero ang likurang bahagi nito ay bumukas kapag bahagyang pinisil. Sa loob ay isang tiklop na piraso ng papel, dilaw na at madaling mapunit. Dahan-dahan niya itong inabot. Nakalagay sa sulat kamay ni Linda. Magtiwala kay Margaret. Alam niya. Walang pirma, walang paliwanag, 3 salita lang na para bang gamot sa sugat. Nakatingin si Margaret nang walang galaw, hawak ang papel sa palad niya. Nahati ang mga kapitbahay sa 2 grupo, puno ng pagdududa at lungkot, pero iyang sulat na, yan binago ang lahat. Parang may sinasabi sa kanya na umaasa si Linda kay Margaret. Siguro kaya tinawag siya ni Linda kahit nagtatago siya. Itinaas ni Margaret ang ulo at muling nilapitan ang tahimik na bahay. Mas mabigat ngayon ang pakiramdam ni Margaret tungkol sa kaligtasan ni Willow kasi hindi na ito tungkol sa isang natatakot na bata lang, kundi tungkol sa isang desperadong ina na nasa labas pa rin, umaasa sa nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya. At hindi papabayaan ni Margaret si Linda o si Willow. Tahimik ang Maple Street nitong gabi. Ang mga streetlight ay naglalabas ng dilaw na liwanag sa madilim na kalsada. Nagkagulo si Margaret sa pagsindi ng ilaw sa porch, hindi sigurado kung gaano nakatagal natutulog si Willow sa lumang rocking chair. Hawak ang tahimik niyang teddy bear. Sa labas, ang huni ng mga ibon. Nag-iingay ang mga kuliglig kasabay ng malayong dagundong at ang mahinang ugong ng makina ng kotse na umaalingaw-ngaw sa kanto. Inalis niya ang kurtina. Isang itim na sedan na may tint na bintana ang nakaparada sa tapat ng bahay, hindi gumagalaw. Nilamon ng dilim ng kotse ang ilaw sa kalye na sumasalamin dito. Hindi iyon ang inaasahan niya sa kanilang tahimik na kapitbahayan. Pero nandoon nga, nakabantay. Sumikip ang dibdib ni Margaret. Wala ang kotse nung hapon. Kilala niya ang pakiramdam ng pagiging binabantayan. Tugma ito sa sinabi ni Willow na ang nanay niya, sinabihan niya siya na may nanonood sa kanila. Pwede kaya yon? Lumapit siya sa bintana. Muntik ang makina ng sedan na umandar ng tahimik. Bumukas ang isang pinto. Lumabas ang isang estranghero, matangkad, matipuno, tinititigan ang kalye. Nakasuot siya ng madilim na Amerikana. Ang brim ng kanyang sombrero ay tinatabunan ang kanyang mukha. Tumingin siya diretso sa bahay ng mga Thompson. Bumalik si Margaret kay Willow
na mahimbing na natutulog. Hindi niya siya pwedeng gisingin ngayon. Nanginig siya. Tinawagan niya ang detektib. Sumagot si Diana Morales pagkatapos ng 2 ring. Detective Morales, oo. Ilang ulit sinubukan ni Margaret bago niya nagawa. Nagsalita siya mismo. May kotse na nakapark sa kabila ng kalye. Itim na sedan. Sa tingin ko may nanonood sa bahay ni Linda. May lumabas na tao. Kalma si Morales. Propesyonal. Manatiling kalmado. Jinyange. Chen, nakita mo ba ang plaka? Sumilip si Margaret. Bahagyang natatakpan. Maitim ang mga bintana. Isara mo ang mga pinto. Nagpapadala ako ng mga pulis para tingnan. Tumango si Margaret kahit hindi siya makita ni Diana. Napatay niya ang tawag at dali-daling lumapit kay Willow. Sinarado ang mga kurtina gamit ang nanginginig na mga daliri. Ilang minuto lang, narinig ang pag-aspalto ng mga gulong. Graba. 2 SUV na walang marka ang dumaan, kumikislap ang asul at pulang ilaw. Maingat na nilapitan ng mga pulis ang sedan. Umiwas si Margaret papasok sa pasilyo. Pinanood niya habang hinihila nila palabas ng sasakyan ang lalaki. Nakatago pa rin ang mukha niya sa ilalim ng kanyang sombrero. Yinalis siya ng isang pulis sa hood ng sasakyan habang kumuha naman ang isa ng itim na sobre mula sa loob ng jacket ng lalaki. Narinig ni Margaret ang mga pira-pirasong utos habang nilalagyan ng posas ang lalaki. Biglang umalis ang mga SUV na mabilis na umandar. Nang makarating sa istasyon, sumama na si Detective Morales at Officer Bennett. Nasa kwarto ng interview si Margaret, sobrang tensyon ang nararamdaman. Hindi siya nagbigay ng pangalan, sabi ng isang pulis, pero nahanap namin to sa bulsa ng kanyang Amerikana. Inilagay niya ang sobre sa mesa. May isang sulat lang ito. Agad na nakilala ni Margaret ang sulat kamay. Ni Linda iyon. Nakasulat dito, alam nila kung saan ang susi. Hawak niya yon. Huwag hayaang mangyari ito. Walang return address, walang pirma. Dahan-dahang itinulak ni Morales ang papel kay Margaret. Sulat ni Linda to. Sige. Pero iba ang nagpadala nito. Dinudugtungan ni Margaret ang mga salita gamit ang daliri. Sa dulo ng kanyang daliri. Napabigla siya. May naghahanap sa kanila. Hinahabol si Willow at ang susi. Alam mo ba kung sinabi ni Linda ito sa kahit sino? Tanong ni Morales. Umiling si Margaret. Palagi niyang sinasabi na pribado ang locket, na hindi sila dapat magtiwala kahit kanino. Umupo nang nakatagilid si Morales. Tama siya. Napatingin sila sa lalaking pinag-uusapan. Wala siyang ID, walang malinaw na koneksyon sa lugar. Isang note lang, isang surveillance run at nakakatakot na presensya. Handa ka na bang bumitaw o magsampa ng kaso? Tanong ni Morales sa opisyal. Umiling ang opisyal ng ulo. Walang ID, walang account, walang warrant. Hawak namin siya para tanungin. Pinaghihinala ang sumusunod, posibleng nananakot hanggang sa makapagsiyasat pa kami. Huminga ng maluwag si Margaret, halo ng ginhawa at takot. Ang kadilimang bumabalot sa bahay ng pamilya Thompson ay naging napakatotoo. Umalis siya sa istasyon ng gabi na tulog si Willow sa likod ng sasakyan, yakap ang teddy bear. Sumakay si Margaret sa harap, tuyong-tuyo ang lalamunan. Linda! Bumulong siya sa bakanteng upuan ng driver, naaalala ang tingin. Sa kanya, mga mata ng kapitbahay, ang pagod at matinding determinasyon na sumalot sa kanyang ina. Kinabukasan, nag-iba ang usapan sa paligid. Mabilis kumalat ang mga tsismis mula sa isang balkonahe papunta sa iba. May mga nagsasabing pabaya siyang ina. May iba namang bumubulong tungkol sa utang, pang-aabuso, pagkawala. Nakatayo si Margaret sa likod bahay, hawak ang kuwintas sa kanyang palad. Ang mga salitang, "Huwag mong hayaang mangyari to." Tumingin siya kay maliit na Willow na naglalaro ng tagu-taguan sa likod ng kurtina. Hindi batid ang malalalang puwersa na nakapaligid sa kanya. Nangako siyang magbabantay, hindi bilang kapitbahay, kundi bilang isang nakapagsumpang tagapagtanggol. Ang sinumang nanghuli sa kanila ay nagkamali ng malaki. Napili nila ang maling pamilya na kalabanin. Ang daan papuntang Baltimore ay tila isang lifeline sa ilalim ng maputlang asul ng maagang bukang liwayway.
Mahigpit na hawak ni Linda ang manibela ng kanyang hiniram na sedan. Puti ang mga kuko ng mga daliri niya, habang binabantayan niya ang bawat rearview mirror, bawat linya ng kalsada. Di siya makabuga ng malalim na hininga, halos hindi marinig sa ingay ng mga gulong sa bitak-bitak na highway. Hindi siya nakatulog ng higit sa 20 oras, baka higit pa. Wala siyang oras para doon, nang si Dr. tumawag si Winters at lahat nagbago. May isang pagkakataon, isang bintana, isang bukas sa clinical trial ni Dr. Forers. Libre, full coverage, walang hassle, pero kailangan sa umagang iyon. Nang kumpirmahin ni Linda na pupunta siya, nanginginig ang boses niya, nagtapos ang tawag, at dali-dali siyang bumaling para gisingin si Willow. Pero nakita niya yon, ang itim na kotse sa labas, nakaparada isang bahay lang ang layo, patay ang makina, patay ang ilaw, nakabantay, lumayo siya sa bintana. Tumitibok ng mabilis ang puso niya sa dibdib para bang gusto nitong tumakas. Cascade. Dali-dali siyang bumaba sa basement. Natutulog si Willow. Payapa. Sobrang payapa. Lumuhod si Linda sa tabi ng maliit na kama ng anak. Nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang pendant sa leeg ni Willow. Ang silver na susi sa loob. Kailangan kong maging matapang ka, bulong niya. Tandaan mo ang tinuro ko sa'yo. Kung hindi ako makabalik bago tanghalian, buksan mo yung pinto. Alam ko naman, bulong ni Willow. Hindi pa tuluyang gising. Sinuri ni Linda ang kandado. Dinisenyo niya ang basement para maging ligtas na lugar. Ang kandado ay kaya niyang nabuksan mula sa loob, pero kung maalala lang ni Willow ang tamang sequence. Diyos ko, sana maalala ko. Hinalikan niya ang noo ng anak niya, tapos umakyat ng hagdan. Nakapack na ang mga gamit niya, mga medical files, mga application form, at ang huling itinagong pera, isang maingat na nakatiklop na sobre ng maliliit na bills. Pagkapasok niya sa kotse, nag-start na rin ang makina ng itim na sedan. Lumiko siya pakaliwa imbes na pakanan gaya ng dati, tapos pakanan ulit, zigzag sa mga kalsadang hindi niya kilala, nanginginig ang mga kamay niya. Halos hindi na niya mahawakan ng maayos ang manibela. Bawat liko ay isang sugal. Bawat pulang ilaw ay parang bitag. Sa isang convenience store, pumasok siya ng hingal-hingal. Kailangan niyang magpadala ng mensahe, kahit ano, sakaling hindi siya makaligtas. Sumulat siya ng note sa likod ng isang lumang resibo, inalay lang sa makakakita sa kanya at iniabot sa tindera. Pakiabot po ito sa pulis kung may mangyari sa akin, sabi niya. Napatingin ng tindera nang nagtatanong pero tumango. Halos hindi na siya makalabas pabalik bago pumasok ang sedan sa paradahan. Lumabas ang dalawang lalaki, nakasuit at nakasunglasses. Kahit gabi na, kumpiyansa sila, yung tipong ramdam mo agad na may kapangyarihan sila. Nakatago si Linda sa likod ng dumpster, nanginginig, pinisil niya ang bibig niya nang marinig ang kampanilya ng pinto ng tindahan na tumunog sa likuran nila. Nagtatanong sila. Gumapang siya sa likod ng gusali, sumakay sa kotse niya at pinadali ang takbo. Isa pang oras ang nilipas bago siya nakaabot sa mga gilid ng Baltimore. Kahit saan, dumaan siya sa mga side road, umikot at gumamit ng mga eskinita. Akala niya, nakatakas na siya sa kanila, pero tuwing hihinto siya, bumabalik yung pakiramdam. Yung parang may gumagapang sa pagitan ng mga balikat niya, nagpark siya ilang block mula sa ospital, tapos nilakad na lang ang natitirang lakad, nakatago sa ilalim ng hoodie at sobrang laking coat. Sa loob ng east entrance ng memorial, sobrang liwanag, sobrang linis, sobrang safe ng lahat. Ang tindi ng dating sa kanya pagkatapos ng sobrang dilim. Paano kita matutulungan? Tanong ng nurse sa front desk. Nag-atubiling sagutin ni Linda. Dadalawin ko po si Dr. Forrester. Tinalikuran siya ng nurse habang nakatingin. May appointment ka po ba? Wala po. Pero siya, baka naghihintay siya sa akin para kay Willow Thompson. Importante ito. Napikit ang nurse. Sandali lang. Pinanood ni Linda na pinulot niya ang telepono, may binitawang bulong, tapos napakulay ang noo. Lumapit ang isang gwardya. Bumigat ang dibdib niya. Kailangan ko lang siya makita, dali-daling sabi ni Linda. Tungkol ito sa anak ko. Pakiusap, kailangan niya akong makita. Kalma ang boses ng gwardya. Ma'am, kailangan lang namin mag-verify.
Hindi. Umiyak siya, tumalikod papunta sa pasilyo. Pakiusap, pakiusap. Pero wala nang nagawa. Pinalabas siya. Sa labas ng ospital, bumagsak siya Naupo siya sa bench, nakayuko ang ulo sa mga kamay. Wala na siyang kahit anong lakas. Nangangatog ang mga paa niya. Sakit na sakit ang mga tadyang niya dahil ilang oras na siyang humihinga nang hindi lumalabas. Hindi siya sigurado kung makakalakad pa siya pabalik sa kotse. Halos maubos na ang baterya ng phone niya. Pero tiningnan pa rin niya. Walang missed calls, walang text, parang walang nakakaalam na nawala siya. Binuksan niya ang audio recording app at pinatugtog ang voice message na naitala niya noong isang gabi. Yung hindi niya talaga planong ipadala. Sa makakakita nito, ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Kung ako, hindi na kami nakaabot sa ospital pero sana malaman niyo na sinubukan ko talaga. Si Willow, ang pinakamatapang na babae na kilala ko. Karapat-dapat siya ng higit pa. Pakiusap, huwag niyo siyang kunin. Naputol ang boses niya sa recording. Itinigil niya ito at tahimik na naupo. Ilang oras siyang nanatili malapit sa ospital. Pinanood niya ang mga nurse na nagpapalit ng shift. Mga doktor na dumadaan na magkakasama. Mga pamilya na pumapasok at lumalabas. Walang nakapansin sa kanya. Sa huli, may nakita siyang pamilyar na mukha. Si Dr. Eleanor Phillips, ang pediatric neurologist ni Willow. Tumayo si Linda bigla. Dr. Phillips? Nagulat ang doktor. Linda, Diyos ko, nasaan ka na? Hinahanap nila tayo. Kailangan ko siyang iwan. Wala akong magawa. Nasaan si Willow ngayon? Safe siya, pero kailangan ko ng tulong. Ginabayan siya ni Dr. Phillips papunta sa isang tahimik na pasilyo. Bumagsak si Linda sa isang upuan. Kailangan mo akong paniwalaan. Sinubukan kong dalhin siya pero si Cascade. Yung mga lalaking yon, hindi niya natapos sabihin. Dahan-dahang hinawakan ng doktor ang kamay niya. Ayos lang siya. Kasama na namin si Willow ngayon. Inaalagaan siya. Pinoprotektahan siya ni Detective Morales. Kailangan mong sumama, Linda. Ligtas na dito. Sigurado ka ba? Pangako ko. Pero hindi gumalaw si Linda. Sigaw ng kutob niya, nandoon sila kahit saan. Bulong niya. Alam nila ang lahat. Lumuhod si Dr. Phillips sa tabi niya. Sabi niya, labanan natin sila kasama ka. Tiningnan siya ni Linda. Kahit mawala ang lisensya mo, ang pangalan mo, hindi nagdalawang isip ang doktor. Pasiyang pasyente ko siya. Yun lang ang mahalaga. Sa huli tumayo si Linda ng pagod na pagod, walang gana, pero buhay pa rin. Sinundan niya si Dr. Phillips papasok sa gusali, hindi bilang isang ina na tumatakbo para iligtas ang buhay, kundi bilang isang ina na sa wakas ay nakauwi na. Detective. Iwinakalat ni Diana Morales ang mga litrato sa ibabaw ng kanyang mesa isa-isa. Mga surveillance images, financial records, mga tip na walang pangalan, lahat ay naguugnay sa isang pangalan. Nakalagay sa makapal na itim na tinta sa itaas ng kanyang case file, Cascade Collections. Sa unang tingin, ang Cascade ay parang isang medical debt recovery agency. Legal, boring, malamig. Pero sa likod ng mga papeles, may nakatagong problema. Isang buong network ng mga mapanlinlang na gawain na nakatago sa likod ng corporate na itsura. Dalawa sa mga doktor sa hospital records ni Linda Thompson ay konektado sa mga research foundation na pinunduhan ng Cascade. Palihim na bumibili ang kumpanya ng utang ng mga pamilyang mahihirap na may kakaibang kaso sa kalusugan. Tapos bigla na lang nawala ang mga pamilya na yon. Kumakatok ang mga daliri ni Morales sa mesa. Tumingin siya kay Officer Bennett. Mali pala ang pananaw natin dito. Hindi lang ito tungkol sa isang ina na iniwan ang anak. Hinahabol si Linda. At hindi ang pagkolekta ng utang ang negosyo ng Cascade. Ang negosyo nila ay ang pagbura ng obligasyon, usisa ni Bennett habang nakakunot ang noo. Kinalasan niya ang noo. Akala mo tinatanggal nila yung mga pasyente? Tumango si Morales ng seryoso. O kaya itinutulak sila sa mga programang walang sumusubaybay. Kaya nila sinubukang kunin si Linda sa Baltimore. Hindi lang siya may utang sa kanila. May alam siya. Pinakita niya sa laptop niya yung isang larawan, isang lumang balita mula 3 taon na ang nakakaraan. 3 pamilya, lahat may mga batang may malalang sakit sa utak at nerbiyos.
Lahat sila sumali sa mga experimental treatment na pinunduhan ng Cascade Medical Relief Program. Wala na silang nakita pa. Bennett. Lumapit siya. May mga address ba tayo? Click ni Morales. Lahat ng records nakasil maliban sa isa. Itinuro niya yung malabong litrato ng bahay sa Southern Maryland. Yung mga Baker. Na-foreclose yung bahay nila. Pero tingnan mo yung huling transaksyon. Kumindat si Bennett. Si Cascade ang pumirma sa deed. Tumango si Morales. Hindi sila collection agency. Black budget operation to na naglilinis ng liability para sa mga malalaking ospital. Pinapantanggal sa books yung gastusin sa end of life. Humuni si Bennett. Mas malaki ito kaysa akala ko. Samantala, balik tayo. Sa Maple Street, naglalakad-lakad si Margaret Chen sa sala habang tahimik na nagkukulay si Willow sa coffee table. Medyo naging mailap ang batang babae mula pa noong gabing dumaan ang itim na kotse. Pero ngayon, iba ang aura niya. Gising ang isip, hindi mapakali. Pinagmamasdan siya ni Margaret ng maigi. Anak, ayos ka lang ba? Huminto si Willow, tumingin sa kanya. Naalala ko yung isang bagay. Lumapit si Margaret. Ano ang naalala mo? Hinawakan ni Willow ang kanyang locket. May isang lalaki. Dumaan siya sa pinto namin minsan. Hindi sumagot si Mama, pero tumingin siya sa peephole at naging sobrang natakot siya. Sinabi niya sa akin na magtago sa basement. Nakita mo ba yung mukha niya? Umiling si Willow. Hindi, pero may sinabi siya. Narinig ko. Sabi niya, matatapos ang paglilitis kapag nakuha na ang subject. Natigilan si Margaret. Subject? Umango si Willow. Siya ang tinutukoy niya. Kumabog ang dibdib ni Margaret. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balikat ng bata. Hindi ka subject ng kahit sino. Bata ka lang. Ligtas ka na ngayon. Pero mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Naghintay siya hanggang nakatulog si Willow. Tapos tahimik niyang binuksan ang lumang journal ni Linda, yung nakita niya to na nakatago sa loob ng pader pagkatapos nilinis ng pulis ang bahay. Karamihan ng mga pahina ay tungkol kay Willow. Mga tala tungkol sa sintomas, dosage, pagbabago sa ugali. Pero sa likod, may isang entry na iba. Sabi ni Dr. De Forester, inalok ng Cascade na sagutin ang gastos ng treatment kung pipirma ako ng release, pero mali ang mga papeles. Gusto nila hindi lang pahintulot, gusto nila ang kustodiya. Tumanggi ako, doon nagsimula ang mga tawag. Kinopya ni Margaret yung pahina at diretso siyang pumunta sa precinct. Pagdating niya, nandun na si Morales. Nagsibrief siya sa team niya. Iniabot ni Margaret ang journal entry. Pinapatunayan nito lahat ng hinihinala mo. Binasa ito ni Morales. Tama siya na huwag pumirma. Niloloko siya. Nag-atubili si Margaret. May dagdag pa. Sabi ni Willow, may lalaking pumunta sa bahay. Sabi tapos ang trial kapag nakuha na ang subject. Napikit ng mahigpit si Morales. Mino-monitor nila siya. Siguro simula pa nung diagnosis. Hindi lang pasyente si Willow. Tinuturing siyang intellectual property nila, investment nila. Ang salitang investment ang pumait sa kanya. Tikim. Tumingin si Morales sa kanyang board. Kailangan nating maghukay pa ng mas malalim. Kung totoong nililipat ni Cascade ang mga pasyente tulad ng sabi ni Linda, dapat may lugar silang tinatambayan. May kakaiba dito. Tinitigan niya ang mga litrato ng iba pang nawawalang pamilya, isang mapa ng mga lokasyon ng klinika at isang pulang sinulid na nag-uugnay sa mga kakaibang pagkawala. Tapos, napikit ang kanyang mga mata. Bennett, hanapin mo ang mga satellite logs para sa area na ito. Itinuturo niya ang isang abandonadong industrial complex malapit sa isang pribadong airstrip. Opisyal ng iniwan, pero may security footage na nagpapakita mga sasakyang pumapasok kada linggo. Walang negosyo na nakalista. Walang karatula. Walang dokumento ng buwis. Tumingin siya kay Margaret. Sa tingin ko nahanap na natin kung saan nila itinatago yung mga taong ayaw pumirma. Gabi na nun, nag-drive si Morales papuntang bahay nila Chen. Nakita niya si Margaret sa beranda, may kumot nakalagay sa balikat. Naitago nila ito ng sobrang lalim, sabi ni Morales. Pero babalikan natin to. Kailangan mo ba si Willow? Nagatubili si Morales. Kung handa siya, kung gusto niya, tinawag siya ni Margaret.
Dahan-dahan. Lumabas si Willow sa liwanag, matapang kahit may takot sa mga mata niya. Gusto kong tumulong. Lumuhod si Morales sa tabi niya. Sisiguraduhin kong protektado ka, pangako ko. Sa sandaling iyon, ang bigat ng kaso, katiwalian, takot, at pagkawala ay napalitan. Hindi na ito tungkol sa paghahanap kay Linda. Tungkol na ito sa pagtigil sa Cascade. At sa unang pagkakataon, kumpleto na sila sa mga kailangan para magsimula. Ang daan papunta sa compound ay walang marka, paikot-ikot sa isang industrial na lugar na matagal nang iniwan ng mga lehitimong negosyo. Ang natira na lang, parang kalansay ng nakaraan. Kalawangin na mga tarangkahan, sirang ilaw, mga gusaling may mga pader na bumagsak dahil sa panahon. Pero yung isa na nakacircle si Morales sa mapa niya, Unit 9, iba ang itsura, sobrang linis, sobrang tahimik. Nagpark sila ni Bennett 1 milya ang layo. Walang sirena, walang backup. Hindi pa, reconnaissance pa lang. Kung mali ang impormasyon, aalis sila. Pero kung tama, bubuksan nila ang isang operasyon na matagal nang nakatago pero kitang-kita sa harap ng lahat. Inaayos ni Bennett ang shoulder holster niya. Totoo bang naniniwala ka? Pinipigil nila ang mga tao dito sa 2025? Tinitigan ni Morales gamit ang night vision lens. Dinadala nila ang nanay ni Willow sa isang lugar. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Dahan-dahan silang gumalaw sa tabi ng puno. Sa lens, nakita ni Morales ang mga infrared na linya, tripwires, siguro heat-sensitive, galing sa militar. Hindi lang ito basta warehouse. May 2 gwardya na nagbabantay sa paligid, isa ang naglalakad, isa naman kasama ang aso. Hindi ito pangkaraniwang seguridad. Naghintay sila hanggang sa lumiko, ang naglalakad na gwardya sa kabilang dako. Tapos, sumilip sila sa ilalim ng bakod at dali-daling tumakbo papunta sa ang likurang pintuan. Binuksan ni Morales ang kandado sa loob ng hindi lalampas sa 10 segundo. Sa loob, malamig ang hangin, parang paulit-ulit na nilabas. Ang mga pader ay may bakal na nakatakip. May mga fluorescent na ilaw sa itaas, kumakalampag at bahagyang kumikislap. Bawat yapak ay umuukit ng eko. Para itong isang laboratorio. Sunod-sunod ang mga saradong pinto sa isang pasilyo, bawat isa may numero. Walang pangalan, walang bintana. Binuksan ni Morales ang isa. Walang laman na kama ng ospital. Malinis na kumot, 4 na bakal, kamera sa sulok. Binuksan naman ni Bennett ang isa pa. Mga tala, electro at cephalograms, mga brain scan, tala ng dosage, mga protocol ng eksperimento, bulong niya. Hindi ito mga recovery room, test chambers to. Kumalog ang phone ni Morales sa bulsa niya. Si Margaret, yon, lumayo siya para sagutin. Nasa loob na tayo. Totoo to. Tiyaga lang. Tense ang boses ni Margaret. Naalala ni Willow ang sinabi ni Elsa tungkol kay Dr. Felix Howarth. Dati siyang dumadalaw kay Elsa kapag wala si Linda. Natigilan si Morales. Nakalink si Felix Howarth sa isang kaso 3 taon na ang nakalipas. Isang neurologist. Brilliant. Nadungisan ang pangalan. Nawala nang bigla nang may kinalaman siya sa human trials na walang pahintulot. Naglaho siya. Pero ngayon, nandoon siya. Lumiko si Morales kay Bennett. Kailangan natin ng buong data pool. Hanapin niyo yung server room. Naglakad sila pababa ng hallway hanggang marating nila yung isang sealed na lab sa likod ng salamin. Mga cryo units, brainwave monitors, at sa gitna may surgical table na may mga tali. May pumunta dito kamakailan. Habang inaayos ni Bennett yung mga koneksyon sa hard drive, narinig ni Morales yon. Isang boses na sumisilip mula sa speaker sa itaas. Akala ko mahahanap mo rin ako. Lumingon siya. Medyo may filter yung boses pero halatang lalaki, kalmado. May pinag-aralan ka talaga. Dr. Felix Howarth, laging magaling ka, detective, pero hindi pa rin sapat. Hindi lang ito basta lab. Ito ang hinaharap. Nasaan ka? Sigaw ni Morales. Nandito ako kung saan hindi mo kayang sumunod. Pero may dinala kang napakahalagang bagay. Ang katotohanan. Sa likuran nila. Bumukas ang isang sliding panel na may hising na tunog. Lumabas si Linda.
Maputla pero buhay. Linda. Huminga si Morales. Akala namin pinanatili niya akong lasing dito hanggang noong nakaraang linggo. Nang makatakas ako, alam kong kailangang manahimik. Nandito ang Cascade kahit saan. Morales. Mabilis siyang nilapitan. Dadalhin ka namin palabas. Pero umiling si Linda. Marami pa roon. 5 babae, 2 bata sa kabila ng pasilyo. Napabulalas si Bennett at nagmadaling lumakad. Bumaling si Morales kay Linda. Ligtas si Willow. Pumuno ng luha ang mga mata ni Linda. Nahanap mo siya. Kasama niya si Margaret at ayos lang sila. Bumagsak si Linda sa mga bisig ni Morales. Mabilis silang kumilos. Kwarto pagkatapos ng kwarto, binubuksan nila ang mga biktima, may ilang gising, may ilang natutulog dahil sa gamot. May ilan na hindi nakakita ng araw ng ilang buwan. Tumawag si Morales. Nakabackup kasama ang eksaktong coordinates. Sa loob ng 20 minuto, pumuno ng sirena ang gabi. Dumating ang SWAT. Mga federal agents ng M, hindi na lihim ang Cascade. Sa isang huling kwarto, may nakita si Morales na hindi niya inaasahan. Isang board na may mga nakapin na litrato, mukha ng mga bata, may mga tinakpan na, may mga pinalibutan. Sa gitna, si Willow Thompson. At sa ilalim nito, may sticky note na nagsabing, Key Prototype Sequence Active. Tinitigan niya ito, nanginginig ang balat. Nakatayo si Linda sa tabi niya, nanginginig din. Tinawag nila siyang Generation Zero. Tumugon ang DNA niya. Iba ang pagtrato sa kanya. Ayaw nilang mabuhay siya. Gusto nila siyang gawing modelo. Bakit? Tanong ni Morales. Naputol ang boses ni Linda para gumawa ng bagong henerasyon ng designer neurology. Nanghina ang mga tuhod ni Morales. Hindi na ito tungkol sa utang o pagtatakip. Tungkol na ito sa kontrol. Pagsikat ng araw, na-seal off na ang pasilidad. Nakapark ang mga news truck sa mga probinsyang kalsada. Pumasok ang mga federal na ahensya, sinasabing protektado sila bilang whistleblower. Nagbigay si Morales ng pahayag, pero karamihan ng nangyari. Hindi kailanman malalaman ng publiko ang nangyari noong gabing iyon. Nakaupo si Linda na nakabalot sa kumot. Muling nagkita kay Willow 1 oras pagkatapos noon. Hindi sila nagsalita agad. Nagyakapan na lang sila. Sa huli, bumulong si Willow, bumalik ka. Tumango si Linda, pinipigilan ng luha. Hindi ako umalis. Sa kabilang bahagi ng kwarto, pinapanood sila ni Morales. Ina at anak laban sa lahat ng pagsubok na natiling matatag. Sa ngayon, sapat na iyon. Dumagsa ang mga media na parang alon. Sa loob ng 48 oras, isinagawa ang raid sa Cascade Compound. Naging pambansang balita ito. Isang kwento na nagsimula sa pagkawala ng isang ina sa isang tahimik na kalye sa suburbia, pero nauwi sa isang malaking iskandalong federal na ipinalabas sa lahat ng pangunahing network. Mga larawan ng mga nakasarang kwarto, mga pasyenteng pinakalma, at mga lihim na medikal na eksperimento ang nagpakita ng isang kwento na sobrang nakakatakot para balewalain. Huling panayam ni Detective Diana Morales ay ng pagsikat ng araw sa hagdan ng korte. Hindi kailanman naging kriminal si Linda Thompson, sabi niya sa mga kamera. Isa siyang ina. Hinahabol siya at ginawa niya ang anumang gagawin ng kahit sino sa atin. Ginawa niya. Pinrotektahan niya ang anak niya. Dumagsa ang mga reporter sa labas, may sumisigaw, may bulong-bulong habang lumalabas ang mga bagong detalye. Agad na nagsimula ng investigasyon ang Department of Health and Human Services sa mga medikal na programa na konektado sa Cascade. Ilang politiko na dating sumuporta sa pondo ng Cascade ang naglabas na ng mga pampublikong pagsisisi, pero ang totoong kwento ay hindi nasa mga headline. Nasa mga mabagal at tahimik na sandali na sumunod. Pansamantala silang lumipat ni Linda at Willow sa isang ligtas na bahay sa gilid ng bayan. Ang lugar ay lihim, pinag-iingat, tahimik, pinili mismo ni Morales. Linggo-linggo, pumupunta si Margaret, laging may dala na groceries at mainit na pagkain. Tuwing dumarating siya, tumatakbo si Willow sa pintuan.
Isang araw, pinanood ni Linda si Willow at Margaret na nagpipinta ng mga paso sa veranda. Sumisiklab ang sikat ng araw sa buhok ng bata. Dumagdag ang timbang niya. Mas madalas na siyang tumawa. Medyo mahina pa rin ang koordinasyon niya, pero hindi na siya natatakot sa mga anino. May progreso. Sa loob, nakaupo si Linda sa mesa, kasama ang isang federal counselor. Tinatalakay ang mga dokumento. Pinayagan siya ng DOJ ng buo. Kaligtasan kapalit ng kanyang pakikipagtulungan. Nagsaksi siya sa saradong pinto, nakatago ang mukha, binago ang boses. Pero ang sinabi niya ay nagpasiklab ng damdamin sa buong bansa. Nagsimulang lumabas ang ibang mga magulang. Mga pamilyang pinipilit, tinatakot, binabantayan, mga pamilyang akala nila ay nag-iisa lang sila. Kinolekta ni Morales at ng kanyang grupo ang bawat kwento. Ginawa niyang war room ang kanyang opisina, mga mapa, litrato, timeline, mga sinulid na nag-uugnay ng mga hindi nakikitang punto. Lumawak ang kanyang investigasyon mula sa Cascade hanggang sa iba't ibang medical foundations. Mga shell company, pati mga university trials na pinunduhan gamit ang mga pekeng pangalan. Ang pangalang Felix Halworth ay naging multo na sa bawat ulat. Wala nang nakakita sa kanya mula noong gabi ng raid. Walang laman ang mga lab niya, iniwan ang apartment niya. Malabo ang video footage niya sa compound. Ang natirang bakas lang ay isang recording ng boses. Hinuhubog natin ang isipan o mawawala ang kinabukasan. Higit pa sa lahat, ang linyang yan ang kinilabutan ni Morales. Hindi lang ito plano. Isa itong pilosopiya. Pero kahit mga multo, umaalis din. Mga yapak. Ginugol ni Linda ang kanyang mga umaga sa pagtatrabaho kasama ang isang trauma specialist. Bihira siyang magsalita tungkol sa mga buwan na ginugol niya sa loob ng pasilidad. Pero may mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Yung pag-urong niya sa ilang mga beep o yung pagtulog niya na nakailaw pa, mga sugat iyon na hindi nakikita ng iba. Pero gabi-gabi, nagsusulat siya. Napuno niya ang 3 journal sa loob ng 6 na linggo. Isa para sa gobyerno, isa para kay Willow, at isa para sa sarili niya. Unti-unti nang humuhupa ang panginginig ng mga daliri niya kapag binubuklat ang mga pahina. Isang umaga, umupo si Willow sa tapat niya dala ang 2 susi na hugis-susi. Nakalatag ang mga lockets sa mesa. "Mom," sabi niya, "bakit mo sinabi na to ay nagbubukas ng higit pa sa mga pintuan?" Ngumiti ng banayad si Linda. "Kasi ito ang nagbubukas ng mga alaala, lakas at pag-asa. Minsan, nagbubukas pa ito ng pangalawang pagkakataon." Tiningnan ni Willow ng maigi ang kanya. "Hindi lang ito kwintas, di ba?" "Hindi," bulong ni Linda. "Ito ang kwento natin. Ang kwento na muntik nang magtapos sa katahimikan. Ngayon, buhay ito sa mga korte at silid-aralan, sa mga editorial at pagdinig, sa mga mata ng bawat magulang na sinabihan na wala silang pagpipilian. Pero nalaman ni Linda na ang hustisya hindi kailanman madali. 2 buwan matapos ang rescue, tumawag si Morales sa kanya. Natagpuan daw nila ang isa sa mga doktor sa isang lab sa Romania. Nakikipagtulungan sila sa Interpol. Hindi tinanong ni Linda kung sino yung doktor. Sabi niya lang, "Huwag kang titigil." At hindi tumigil si Morales. Sa huli, sinampahan ng kaso ang 7 katao ng conspiracy, iligal na eksperimento sa tao at pandarayang medikal. 2 ang umamin, 1 ang nawala, habang ang iba naghihintay ng paglilitis. Ang mga ari-arian ng Cascade Collections ay na-freeze ang mga accounts nila at kinansela ang kanilang corporate license. Pero dumating din ang hustisya sa mga tahimik na paraan. Sa isang town hall meeting sa Maple Heights, nagtipon ang mga residente para magmuni-muni. Sa unang pagkakataon, inamin ng mga tao ang mga bagay na noon ay hindi nila pinansin. Tumayo si Margaret at ikinuwento ang tungkol sa batang babae sa basement, ang takot sa mga mata ng isang ina at ang kapangyarihan ng pakikinig kapag mahalaga ito. Humingi ng tawad si Evelyn Parker sa publiko. Ganon din si Henry Wilson. Inanunsyo ng mayor
ang isang lokal na mental health initiative para sa mga pamilyang dumaranas ng medical trauma na ipinangalan kay Willow Thompson. Pagbalik sa safe house, may natanggap si Linda na maliit na liham sa koreo. Nakasulat ito ng kamay, walang pangalan. Hindi mo ako kilala, pero nasa compound din ng anak ko. Hindi ko inakalang makikita pa namin siya muli. Dahil sa'yo, nakita namin. Salamat. Pinindot ni Linda ang papel sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, magkatabi silang natulog ni Willow sa duyan sa porch, nakabalot sa kumot, nakatingala sa mga bituin. Nakikita ko na sila ngayon, bulong ni Willow. Ngumiti si Linda. Palagi mo naman kayang makita, kahit ako hindi ko na. Mukhang hindi na ang mga bituin. Mas maliwanag, pero parang mas malapit sila. Sa tahimik na oras bago sumikat ang araw, nung parang humihinga ang mundo at lahat ay payapa, nakatayo si Linda Thompson na nakayapak sa likod ng porch ng safe house. Banayad ang hangin, may halimuyak ng pine at basang lupa. Hawak niya ang tasa ng tsaa sa pagitan ng mga kamay niya, yung usok nito ay paikot-ikot, tapos nawawala sa dilim. Sa likod niya tulog si Willow, ligtas na sa wakas, sa kama na walang gapos, wiring, o mga bulong na pagbabanta. Paminsan-minsan ay gumigising ito ng bahagya, bumubulong sa panaginip. Pero ngayon, karamihan, tuwing gabi, tulog siya hanggang umaga. Hindi pa rin nawawala ang sakit niya. Pero ang takot niya, yon ang mas mahalaga. Tinanong si Linda kung babalik siya sa buhay publiko, kung magsasalita siya sa mga news shows, kung mag-aabiso ulit siya sa kongreso. Gusto ng lahat ang nanay na handang isugal ang lahat para iligtas ang anak. Pero hindi si Linda ang naghahanap ng atensyon. Gusto niya lang ng normal na buhay. At natutunan niyang mas mahirap buuin ang normal kaysa sirang reputasyon. Kaya nag-focus siya sa mga simpleng bagay. Mga pagkain na sama-samang kinakain ng walang pagmamadali. Mga kantang hindi malungkot ang himig, araw ng umaga na sumisilip sa sahig ng kusina. Isang hapon, tumakbo si Willow sa kanya dala ang isang librong galing sa library at pinakita ang larawan ng leon at ng anak nitong lion cub. "Mommy, ito tayo," sabi niya ng buong pride. Ngumiti si Linda. "Akala mo leon ako?" "Hindi," seryoso niyang sagot si Willow. "Mas malakas ka pa sa leon." Siguro nga. Lumipas ang mga linggo. Nagsimulang magbago ang mga panahon. Ang mga dahon sa labas ng bintana nila ay naging ginto ang kulay. Dumating ang mga sulat mula sa paaralan. Unti-unting naging bihira ang mga appointment sa therapy. Si Willow. Nagsimula siyang magpinta. Hindi yung mga maliwanag na kulay ng pagkabata, kundi matapang at maingat na mga hagod ng brush. Nang tanungin siya kung ano ang iginuguhit niya, sabi niya, "Mga bagay na naaalala ko pero hindi ko pa nakikita." At palagi niyang suot ang kwintas. Hindi kailanman tinanong ni Linda kung ano ang nakatago sa loob ng kwintas ni Willow. Ngayon, hindi na niya kailangang malaman. Isang gabi, dumating ang isang sulat kamay, maingat na tinupi, walang return address. Nakasulat dito, "Ang ginawa mo, mahalaga, hindi lang para kay Willow, kundi para sa ating lahat. Pinapaalala mo sa mundo na ang sistema ay kasing tao lang ng mga tao sa loob nito. At minsan, mas malakas ang sigaw ng isang ina kaysa sa katahimikan ng isang imperyo." 2 beses itong binasa ni Linda, tapos inilagay niya sa likod ng kanyang journal. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Pumikit na lang siya at nakinig sa hangin. Nang sumunod na linggo, dumalaw si Morales. Na-promote siya bilang assistant director ng bagong opisina para sa pagpapatupad ng etika sa medisina. Suot pa rin niya ang parehong leather na jacket, pa rin ang lakad na parang mas pinapakinggan niya ang kutob niya kaysa sa kahit anong rulebook. Naupo sila nasa porch sila, may hawak na mga tasa ng kape sa pagitan nila. "Akala mo ba, titigil na tayong maghanap ng mga lugar tulad ng Cascade?" tanong ni Morales. Tumingin si Linda sa mga puno. "Siguro hindi, pero at least ngayon, titignan na ng mga tao." Tumango si Morales. "May balita na gagawing training case yung kwento mo para sa mga bagong ahente." Napangangatwiran si Linda. "Parang ironic naman yon."
Katarungan siya sa pinakamatagal na paraan. Tahimik silang naupo saglit hanggang lumabas si Willow at sumama sa kanila, umakyat sa kandungan ng kanyang ina. Tapos na ba tayo tumakbo? Sabi niya. Tahimik na tanong. Tiningnan ni Linda si Morales, tapos ang langit. Oo, sabi niya. Oo tayo. Gabi na yon, sinimulan ulit ni Linda ang pagsusulat. Hindi sa diary, hindi para sa gobyerno, kundi isang liham na hindi para sa isang tao lang, kundi para sa marami, para sa kahit sino na nakikinig, para sa nanay na natatakot at nagtatago, iniisip na walang maniniwala sa kanya. Naniniwala ako sa'yo. Para sa tatay na sinabihan na pabigat ang anak sa sistema. Ang anak mo ay isang himala. Para sa doktor na lumingon na lang nang hindi umaayon ang mga numero, ito na ang pagkakataon mo para itama yan. O, sa kapitbahay na hindi kailanman nagtanong kung ano ang problema, tanungin mo na ngayon. Tanungin mo ulit. At tapos nagtapos siya sa isang tanong. Kung anak mo yan, hanggang saan ang gagawin mo? Yung mga salita parang nakabitin sa hangin, parang hiningang hindi na ilabas. Kasi yan talaga ang kwento. Hindi krimen, hindi iskandalo, kundi isang pagpili. Pagpili ng isang ina. Lumaban, magtago, tumakbo, umungal. At sa pag-alingaw-ngaw ng ungol na yon, may nagbago. Nagsimulang mas tutukan ng mga tao ang kanilang mga ospital. Nagsimulang magtanong ng mas maayos ang mga komunidad. Mga tanong. May mga batas na iminungkahi. At sa isang lugar na malayo sa mga balita at pagdinig, may isang batang babae na may pagod na mga mata na nagpininta ng larawan ng isang bahay na pinalilibutan ng mga bituin. Sa gitna, isang leon, at sa tabi nito, isang maliit na leon na may susi sa leeg. Minsan, ang pinakamalalakas na bayani ay hindi yung pinakamalakas magsalita, kundi yung mga hindi sumusuko. Wala si Linda Power. Wala siyang proteksyon. Ang meron siya ay pagmamahal. At sapat na iyon para yumanig sa sistemang nakabase sa katahimikan. Nakikita mo ba ito? Isang ina. Nakahapak sa umagang liwanag, yakap ang kanyang anak. Tahimik na tagumpay pagkatapos ng bagyong di nakikita ng iba. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, hanggang saan ka ba lalaban para protektahan ang mahal mo? Kwento mo naman sa comments. Mahalaga ang mga saloobin mo kaysa sa akala mo.